May napakaganda mga kababayan na sinabi si Presidential Legal Counsel, former Senate President Juan Ponce Enrile, in relation mga kababayan sa recent National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Yung mga puntos mga kababayan ni GPA, parehas ng mga sinasabi natin. Hindi po pwede mga kababayan na yung rule of law isang tabi. Dahil lang may mga grupo tulad nitong sekta ng Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng malawakang rally nung Monday. Pagkatapos, hindi na natin itutuloy yung impeachment laban sa Vice Presidente. Ano yun? It will set a bad precedent mga kababayan, sabi nga natin po sa mga previous commentary. Ganon din po ang nakikita ni Juan Ponce Enrile. Kaya sabi ko mga kababayan, I think yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, kahit nagsabi na siya na dinidiscourage niya yung Congress na isulong yung impeachment laban sa ating, hindi pala sa atin kasi kahit binoto natin si Sara, nag-withdraw na tayo ng support. Sa inyo na lang, Vice Presidente ng DDS. Pero tingin ko mga kababayan, yung ating Pangulo, irerespeto niya anuman ang desisyon ng majority ng members ng Congress. Kung yung Congress mga kababayan finally mag-decide na i-impeach si Sara Duterte, tingin ko po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, irerespeto niya. Kasi yung rule of law dapat mangibabaw. Anyway, yun naman talaga po ang posisyon sa lahat ng bagay, kahit nga po sa issue ng West Philippine Sea. Yan mga kababayan ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong, the rule of law. Ayaw lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi na magkagulo at magkakagalit yung mga tao. Kaya nga po yung statement ng ating Pangulo, nang ikasa po yung 3 impeachment cases laban kay Sara, it will just be a storm in a teacup. Nang ibig sabihin, magagalit lang yung mga tao sa isang bagay na hindi man importante kasi si Sara po, sabi ni PBBM, unimportant. Ngayon, ito yung naging statement ngayon ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Dito natin makikita na ito sa reading ko lang po mga kababayan, kahit galing kami ni Mrs. sa Palasyo Malacanang kasi sinilip namin kahapon kung si PBBM ay presidente pa kasi sabi ng mga DDS noong Monday kasabay ng INC rally, patatalsikin daw nila si PBBM. Pero ang silipin namin mga kababayan sa Palasyo Malacanang, si BBM pa rin yung presidente. Yan galing kami doon ni Mrs. Gate 3 ito po ng Palasyo Malacanang. Gate 3. Yan Malacanang Palace, Gate 3. Galing ka naman anya pala Mr. Maravilla sa Palasyo Malacanang. Nakipag-meeting po tayo sa sa ilang mga VIPs. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano yung aming pinagmitingan. Secret po. Biglaan lang naman po na tinatawag kami. Nasa Bicol po kami nakatira. Kaya dumarga kami ni Mrs. Kaya sabi ko dito sa post natin, meeting with some VIPs at Malacanang Complex, sinilip na rin namin ni Mrs. si PBBM. Siya pa rin pala ang presidente. Sabi kasi ng mga DDS hanggang January 30 na lang, 2025 si PBBM kasi patatalsikin nila kasabay ng rally ng INC. Asa pa kayo? Hanggang 2028 pa. Hanggang 2028 kayo na maglalaway at ma-stress sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malabo yung inyong pangarap. At saka sa 2028, malabo rin na maging presidente si Sara kahit sabi niya doon sa Japan, she is seriously considering to run for the presidency. Ilamang na sa kanya sa Okta Research po, latest Okta Research, 9 points na po yung lamang sa kanya, mga kababayan ni Martin Romualdez.
49% na lang po ang approval ratings, trust in approval ratings ni Sara Duterte. Siya yung pinakamababa. Yan o, malinaw mga kababayan. 49% na lang si Sara. Down from 59% noong September. Si Martin, 58%. From 61%. Siya yung lahat nagbaba yung trust ratings, pati si Chis Escudero, pati yung ating Pangulo. Pero yung ating Pangulo, 4% lang yung binagsak niya. Si Sara, 10%. Si Chis, 4%. Si Martin, 3% yung bawas lang po sa kanya. So, 58 minus 49, 9 points po ang lamang na ni Martin kay Sara Duterte. 3 years before the 2028 elections. Malayo pa. Lumamang na agad si Martin Romualdez. Kaya ang stress ninyo, hanggang 2028 pa. At malamang sa malamang ang pangarap ni Sara na maging Pangulo, maging bangungot. Kaya po, going back dito sa sa analysis sa sinabi ni Juan Ponce Enrile, yun ang ating tingin. Parehas yung aming pananaw mga kababayan ni Juan Ponce Enrile. Irerespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nagsabi na siya na against siya sa impeachment, nakikita naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos na 41%, majority sa ating mga kababayan, ay pabor na ma-impeach si Sara o tanggalin na bilang Vice Presidente. 35% lang po ang kontra. You see? And 65% yata yun o 61% sa ating mga kababayan natutuwa sa ginagawa po ng Congress, ng Quadcom. So may mataas na approval ratings po ang Kongreso ngayon. Ang bagsak po si Sara Duterte, yung Vice Presidente. So alangan man dahil po sa pagrally lang ng INC, papipressure yung Congress. Hindi mangyayari po yun. The rule of law should be strictly observed. Ito yung punto mga kababayan ni Juan Ponce Enrile. I-share ko po sa inyo. Yan sabi niya dyan. There is a bigger question. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Yan ang tanong. Malaking tanong. Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Sabi niya po mga kababayan, impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office. If there is a ground and evidence to support it, the impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation in a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of the INC move? Kasi ang lalabas po, kung papapressure po tayo, pasisindak doon sa ginawa ng INC, ng rally ng INC, lalabas po sila na yung gobyerno. Sila na ang magdidikta. Pag sila mga kababayan nagsabi, kontra kami, pag hindi magrarally kami. It's like a people power, mga kababayan, by a group of religious group. Magiging, sabi ko nga po mga kababayan, pag ganyan po tayo, papipressure tayo sa isang sikta, sa isang grupo, hindi na natin susundin ang rule of law as provided by the Constitution. Tulad ng sinasabi ni JPE, wala tayo ditong pupuntang mabuti. Sabi ko nga po, magiging banana republic na tayo. Kiko-kiko na po ang gobyerno natin. Tama? Every now and then, ang mangyayari niyan, religion na po ang magdidikta sa atin. Yung whims, personal whims, mga kababayan, in interest of the religion, kung sino siguro yung kaalyado nila at gusto nilang protektahan kahit ang dami ng ginawang kasalanan, yun ang masusunod. Ngayon, papayag ba noon ang Congress? Papayag ba tayo na mga mamamayang Pilipino na base po sa survey nga, 41% ang nagsabi pabor sa impeachment. And that's the reason po kung bakit napakataas ng ratings ng Congress ngayon. 61% or 65% yata yon. Approve nila yung ginagawa ng Quadcom. At ang
approval ratings ng trabaho ng Speaker of the House, mga kababayan, ni Martin Romualdez, 58%. Ibig sabihin, approve ng 58%, trust and satisfaction ratings po siya. Ang ginagawa ni Martin Romualdez ng buong Kongreso, kasi collegial body po ang Congress. Approve ng ating mga mamamayang Filipino, whereas si Sara Duterte, 49% na lang. And 41%, mga kababayan, pabor na impeach si Sara Duterte. Papayag ba yung Kongreso nang magdikta po yung INC? Nasabi ng INC, mga kababayan, wala daw silang pinapaboran sa politika, pero hinayaan nila, mga kababayan, na magsalita at banatan, mga kababayan, ang banatan ng todo yung ating Kongreso at ang ating gobyerno ni Marcoleta na member nila. Tama pa, mga kababayan? Pagkatapos ngayon, hayaan natin na padala tayo sa pressure ng INC. Sabi nila, they are for peace and unity. Pero pinagsalita nila si Marcoleta, member ng INC, na hindi man unity and peace ang isinusulong, kundi maisalba si Sara Duterte sa impeachment. Tama pa? Isabi nga natin, yung nanggugulo po, hindi man yung Marcos. Kung may dapat isigaw ng unity and peace, dapat isigaw yon sa mukha ni Sara at sa kanidigong, kasi sila yung nanggugulo. Tama pa? At si Sara Duterte, siya yung umalis sa unity. Hindi man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, tinanggal si Sara Duterte sa National Security Council, pati yung tatay, kasi sila yung threat sa peace. They're threat to peace. Nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nangontrata na ng killer. So malinaw, mga kababayan, misplaced, hindi tama yung ginawang rally ng INC. Ang tingin nga po ng minority, yung INC rally is to shield the Dutertes. Yan ang reading ng minority po, ng mga makabayan black. Ano sa tingin ninyo? Tama yung kanilang reading? But just the same, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, maintindihan natin kung bakit ayaw niyang isulong yung impeachment. Pero, sabi ko nga sa inyo po, nang i-text ng ating Pangulo sa Congress na ayaw niya ng impeachment po, because it will just be a storm in a teacup, mababasa ninyo ngayon sa mga statement ni Juan Ponce Enrile, na yung ating Pangulong Bongbong Marcos will respect the rule of law. Malinaw ang sinasabi ni JPE po. Hindi man magsusulat nito, mga kababayan, si Juan Ponce Enrile para itong yung leak text. Di man magsusulat nito, mga kababayan, si Juan Ponce Enrile kung hindi alam ng ating Pangulo. Sabi niya, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of the INC move? May paiwatig po ang Chief Presidential Legal Counsel. Nasa Chief Presidential Legal Counsel, siyempre pakikinggan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang ating Pangulo hindi man po abogado. Kaya nga niya po kinuha si Enrile, a seasoned politician and seasoned lawyer po, brilliant lawyer, abogado di Campanaryo. Hindi lang Campanilla. Abogado di Campanaryo po si JPE. So, he has the trust of the President. Full confidence and trust. Kaya siya naglabas nito. Ang ibig sabihin, mga kababayan, kung ano ang naging advice sa ating Pangulo ni JPE, on the rule of law, yun ang mangyayari. Kaya nga po sinasabi ko, pag diniritsohan na impeach si Sara ng Congress po, ng majority in-endorse ng majority congressmen, tingin ko po irerespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na po i-insist ng ating Pangulo na hindi impeach kasi dapat natin i-observe yung rule of law. Pag hindi, it will become a bad precedent. Just as stated by his Chief Presidential Legal Counsel. Nagets na ninyo?
mga kababayan. O ngayon, enough for that, malinaw na po. Dito tayo sa reklamo ni Sara. Kasi nagreklamo si Sara po na hindi na daw siya makakatulong sa mga umihingi ng burial assistance, medical assistance kasi walang budget na binigay sa kanya. Yan sabi ni Sara. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act. We apologize for the inconvenience niya. Yan ang pinalabas niya kahapon. No? Notice to the public. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act. We apologize for the inconvenience. Alam natin yung intention niya. Gusto na naman niyang siraan yung ating administrasyon. Anong wala? Mayroon po. Yan o, hindi lang niya makita po. Kasi gusto nga niyang manira, magpa-victim. The 2025 GAA provided the Office of the Vice President with a total budget of 733,190,000, allocating 117,087,000 for general administration in support and 616,111,000 for socio-economic program delivery. Very generalized mga kababayan yung title ng item. Pwede naman niya yan na i-charge doon yung assistance under socio-economic program. Yung burial, pwede yan ipasok doon siguro mga kababayan. Kasi social assistance yun. Kahit yung sa medisina kung gusto niya. At saka, bakit si Leni Robredo noon, with a budget na mas mababa kaysa sa kanya, binigay ng kanyang tatay, nung presidente pa si Digong, walang reklamo. Siya lang yung mareklamo. Ngayon po, si Leni Robredo, noong 2020, sabi niya, whatever is given to us, we will make do with that. Of course, we would be able to help more people if we are given more. But whatever is given to us, the work, within that budget, we work pala. We work within that budget. We try to pour all our energies to look for private partners. The small budget has never been a hindrance to us. Mas matalino pa si Leni kay Sara. Lutang na yan, mga kababayan, si Leni Robredo. Mas lutang si Sara Duterte. Nagpa-function ng matino ang utak ni kahit lutang ni Leni Robredo kaysa kay Sara Duterte. Si Sara lahat reklamo, propaganda. Paawa mga kababayan, pa-victim para magalit yung ating mga mamamayang Filipino na inaapi ng Marcos administration, lalo na ni Martin Romualdez. Yan ang intensyon mga kababayan ni Sara sa pagsabi ng ganyan. Pero noon sabi ni Sara, noong September 11, 2024, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Kayang-kaya naming magtrabaho kahit walang budget. Kita na ninyo. Pagkatapos ngayon, mga kababayan, iba na yung sinasabi. Sara versus Sara na po. Ito na yung sinasabi niya. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act. We apologize for the inconvenience. Malinaw po, napakalaki pa rin yung budget ni Sara. 733 million, mas malaki kaysa sa budget noon ni Leni Robredo. At 117,087,000 for general administration in support and 616,111,000 for socio-economic program delivery. So walang rason na hindi siya makatulong. Pero kung talagang hindi pwede, kasi hindi naka-describe doon sa burial assistance, medical assistance, hindi man yun, unang-una, hindi man yun parte ng kanyang trabaho. Spare tire man lang po siya, mga kababayan ng ating Pangulo. Pag nagkataon, baka tanggalin na yung spare tire kasi may 3 impeachment cases. Palitan mga kababayan yung spare tire ng matino na Vice Presidente appointed by the President.
Para wala na pong threat, mga kababayan, sa ating Pangulo na anytime baka i-take over ni Sara yung palasyo. Hindi makapaghintay. O ngayon, ang pwede naman po niyang gawin, i-refer sa concerned agencies ng ating gobyerno, yung tamang ahensya, DSWD, PCSO. Yan o, kailangan mo ba ng tulong sa gasto sa medical o libing? Ito ang sagot. Kung gipit ka at kailangan ng suporta, may mga ahensya na pwedeng tumulong. DSWD, Assistance to Individuals in Crisis Situations. Pwedeng humingi ng tulong para sa ospital, gamot o gasto sa libing. Puntahan ang DSWD Regional Provincial Offices, dalhin ang valid ID, medical burial documents at barangay certificate, PCSO. Medical at burial assistance, tulong para sa ospital, dialysis, gamot o funeral expenses. Puntahan PCSO main office o branch offices, dalhin ang valid ID, hospital bill, medical abstract o death certificate. Sa mga local government units, barangay, mayor, gobernador, may mga programa para sa medical and burial assistance. Puntahan barangay hall, opisina ng mayor, gobernador, dalhin valid ID, medical, burial documents at barangay certificate. PhilHealth, saklaw ang gasto sa ospital, dialysis at iba pang treatments. Puntahan mga PhilHealth, accredited na ospital o clinic, dalhin ang PhilHealth ID o Members Data Record or MDR. Kumpletuhin ang mga requirements para mas mabilis ang proseso. Madaling sabi, di kailangan ng Office of the Vice President kasi may mga agencies na po na gumagawa ng ganyang serbisyo, nagbibigay ng ganyang serbisyo. Duplication yung kay Sara, pampolitika. Buti kung walang records po ng Piatos, Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin, na lumalabas yung mga beneficiaries ng confidential funds po, mga multo. Yun nga ang rason kung bakit tinanggalan siya, tinapyasan ng 1.3 billion na proposed budget niya. Kaya tinira 700 million na lang po. 700 million plus na budget kasi hindi niya po na-justify yung paggastos ng pondo ng bayan. Hindi man pwede po na hindi man niya na-justify yung tamang paggastos tapos bibigyan mo ng budget. Dapat nga zero budget. Ngayon, paawa siya, pabiktim. Huwag kami, Sara. Naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.